Kung sa mga European country ay mahigpit na ipinagbabawal ang 15 horsepower para sa isang maliit na makina, ibahin mo dito sa Southeast Asia. Dahil dito sa tinaguriang bansa ng mga kamote ay pwede ito at hinigitan pa nga ng 19 horsepower na fuel injected na makina nito. Isabay mo pa ang mga mala Superman na hinete nito na walang helmet. Ito ang Raider R150, also known as the underbone kamote king sa bansa, na sumibak sa lahat ng mga underbone mula noon at sa mga darating pang underbone ay wala na pong magbabago rito, kulay na lang. Inihahandog ni Boss Moto sa pagtulaman ng Lawyer Rider Production, Tricycle at Suzuki, ang isang motorsiklo na tinaguriang hobby nilikha para manatili Boss Motovlog. Bakit nga ba Raider 150 ang kukunin mo? Bakit hindi yung mga bagong labas ngayon? Nandyan ang Sniper 155 o Winner X 150 ng Honda. So mga bossing, kung hindi mo alam ang pinagmulan ng Raider R150 at wala kang idea tungkol sa motor na ito, maaaring piliin mo ang mga yon. Pero kung mahalaga sa iyo ang heritage o ang pinagmulan ng motor na ito, mas lalo mong pahalagahan at mamahalin ang Raider R150 na to. Kasi ito lang naman po ang nag-iisang underbone na mapasa hanggang ngayon, wala pang nakakatalo sa lakas at bilis at gaan ng motor na to, talaga namang lalampasuhin ang sinumang humarang-harang sa motor na ito. Para malaman nyo ang sinasabi ko sa inyo, ay ikwento ko sa inyo ang maikling istorya ng Raider R150. Nagsimula yan sa Suzuki RG150, 2-stroke, 6-speed, double overhead cam ang makina niyan. 4 valves na rin at 1996 ito unang namayagpag dahil uso ng mga panahon yon ang mga sports bike pinapanlaban nila sa racing, at pagsapit naman ng mga early 2000, mahigpit namang ipinagbawal ang mga 2-stroke, pangunahin sa Amerika dahil sa usok na nalilikha nito, at ipinalit nga ang FXR 150, 4-stroke ito, at nagulat ang Suzuki sa kinalabasan ng 4-stroke. 20 horsepower ang kayang isipan nitong FXR 150, napakabilis, 4 valves, 6-speed ito, at mula noon nga talaga namang namayagpag rin ito, lalo na sa mga kanluraning bansa, ito sumika talaga. Pero hindi nila alam, dito sa atin sa Southeast Asia, sumisikat din naman ang mga underbone. Kasabay nga na pagsikat ng mga underbone, yung mga mopeds, magagaang lang na motor, madaling dalhin, madaling i-maintenance. Sikat na sikat ito sa atin dito sa Southeast Asia. Kasabay nga niyan ang pagsikat at paglobo din ng mga racing underbone. Kini kita akan dapat menyaksikan kehebatan na penunggang berusia 13 At dito nga naengganyo at na-challenge ang Suzuki bilang isa sa mga manufacturers ng mga panahon na yon. Wala pang 150cc na underbone. 110, 125cc lang ang naglalaban na noon. Kaya naman, para mabuo ang pangarap ng Suzuki na maging number 1 at ito ay maging dominante pagdating sa mga racing underbone na ipapasok nila sa mga kompetisyon, bumalik po sila sa kanilang mga naunang gawa, at ang una nilang nakita ay ang makina ng FXR 150. At para pumasok ang makina ng FXR sa underbone category, isang motor ang nakita nila na pwede nilang gamitin, ang chassis ng FX125. All cool dito, double overhead cam ang makina, kayang sumipa ng 13.3 horsepower, 5-speed at 4 valves ang makina nito. Kaya kung titingnan ang makina sa bandang ibaba ay hawig na hawig din ng makina ng Raider R150 ngayon. Ito ang naging susi ng Suzuki para kunin at i-improve palalo ang chassis nito at ipasok ang 150cc na makina. To cut the long story short, nagsimula siya sa RG150 2-stroke papunta sa 4-stroke ng FXR 150 at kunin ang chassis ng FX125 para mabuo ang isang halimaw na mapahanggang ngayon ay nag-iisa pa rin. 2 dekada na pong nakakaraan. First generation yung 2003 sa Malaysia, unang nailabas 2004 dito naman sa atin sa Pilipinas.
Oo, siguro hindi nga ganun kabilis ito kung ikukumpara sa mga big bike o kung galing ka sa mga matataas na sisi ng motorsiklo na nauuso ngayon. Pero kung inabot mo ang henerasyon ng mga underbone kung saan ito ay naging dominante noon, ay masasabi mong ito na nga ang nag-alis sa'yo sa normal na riding experience mo at nagbigay ng extra bilis, lakas at matatag na mapagkakatiwala ang makina ng Raider R150. Tunog pa lang ng tambucho mo, alam mo Raider R150 yung parating sa'yo. Habang ang ibang mga underbone ay nagpapa-upgrade ng kanilang mga tambucho, dito sa Raider R150 ay hindi mo kailangan at hindi ka mahuhuli dito. At alam nyo ba itong Raider R150 carb type na to, binabaan pa po ang tono ng karburador nito kasi nga sobrang lakas nito na umaabot ng 20 horsepower ang original na makina nito. Pero dahil nga para makapasok sa kategory ng racing underbone, kailangan nilang babaan pa tono ng carburetor nito. Ganon kalupit ang motor na ito. At talaga namang may pagmamalaki mo sa mga tropa mo na itong carburetor type, ito pa yung mas malapit, yung pinakamalapit sa naunang version ng Raider R150. At madali ding i-maintenance ang motor na to dahil yung mga pyesa na ito aftermarket, nagkalat na po yan kung saan saan sa marketplace. At kung ikaw naman ay nasa remote areas o yung mga lugar na liblib, nasa bundok ka, hindi ka mahihirapang magpaayos nito dahil carburetor lang naman, napakadaling i-maintenance mga bossing. Screw lang ang katapat nito, i-adjust mo lang ng konti yan, ay sigurado iwan kaluluwa sino mang sasabay sa motor na to. Ibibigay nito sa iyo ang ligaya at sarap ng pagmamaneho ng isang Raider R150, dala-dala ang history at legasiya ng pagiging Kamote King. Ito lang naman nag-iisang underbone na tinawag na Hi-Fer kasi nga ito yung sumibak sa lahat ng mga underbone at kahit yung mga small big bikes ay kayang sibakin nito. Ito yung mga kataga ng mga taong nasibak ng Raider R150 na to. At papahanggang ngayon ay hindi nila yung matanggap kaya tinawag na lang nila silang kamote. Pero so tutusin, Hi-Fer underbone po kung tatawagin ng motor na ito dahil nga napakagaan pero 150cc at kayang sumipan ng 15 horsepower. Imagine 15 horsepower para sa 150cc, hindi pinapayagan niya sa European country. Pero dito sa atin, sa bansa na kung saan malaya tayo, malaya din tayo nagagawa ang gusto natin para sa isang motorsiklo. Ang iba pa nga dyan, sa sobrang kalayaan, feeling Superman habang nagmamaneho at yung iba hindi pa nagsusuot ng helmet. Ganyan kalupit. Kaya kung ikaw ay isang owner ng Raider R150, mapad first generation man yan, second generation o yung FI man yan, huwag mong ibenta. Ingatan mo at iyan ang pinaka trophy mo sa pagiging kamote. Malalaki na kayo mga bossing, alam nyo na ibig ko sabihin. Mag-ingat kayo palagi, lahat ng owner ng Raider R150. God bless. Boss Motovlog.